Wonan mo, wonan mo, wonan mo. Tuwing Biyernes, sa mataas na paaralan ng Ateneo, dumaraan ang mga mag-aaral ng ika-4 na taon sa isang pagsasanay na may kaugnay sa isang militar na konsepto. Ito ang madalas na tinatawag na CAT o Citizenship Advancement Training. CAT kasi, isa yung paraan para maging handa ang mga estudyante na maglingkod sa bayan nila sa pagpapalayag ng damdaming nasyonalismo, pagkilala sa pagiging Pilipino, at ano yung mga karapatan at mga layunin at mga duties ng bawat Pilipino. 1, 2, 3. We wanted to promote and inculcate within the students discipline. And we're not saying na walang disiplina yung mga estudyante. But we believe that through CAT, we will further strengthen the need to be more disciplined within. Ngunit, hindi lahat ng mga mag-aaral sa mataas na paaralan ang lumalahok kasabay ng buong komunidad sa ika-4 na taon. Ang mga estudyanteng ito ay ang mga tinatawag na deferred o pansamantalang liban sa programa ng CAT. Ilan sa kanila ay nakatatanggap palagi ng puna o kritisismo at minsay tinatawag pang tamad dahil lamang sila ay hindi kasapi ng CAT. Ngunit, ano nga ba ang tunay na dahilan sa kanilang deferment? Ano nga ba ang tunay na trabahong kanilang ginagampanan? I'm part of the sanggunian ng mga mag-aaral ng mataas na paaralan ng Ateneo. Parte ako ng Ateneo High School Track and Field Varsity Team. I have training for lawn tennis. Ako ang org head ng Indayog ng Ateneo sa Kabataan o INDAC. Ang deferment program kasi binibigay sa mga mag-aaral na naglilingkod sa paaralan. Ito yung mga mag-aaral na student leaders, mga mag-aaral na student athletes na nagpo-provide sila, bibigay sila ng serbisyo sa paaralan nila. At dahil sa pagsisilbi na yun, hindi sila maaaring o hindi sila makapunta sa regular na session ng CAT. Minsan dahil may meeting sila sa oras na yun. Minsan dahil sa may ibang varsity players naman, hindi man nila practice ng Biyernes, baka may laro sila ng araw na yun. Kaya mas mabuti na lang para simple, defer nila sila. Sa kabuuan, may meetings sa Sanggu halos araw-araw pero hindi naman kailangan nanonood ako sa lahat. Yung pinakakailangan ng meetings ko ay nangyayari tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes. At nangyayari lahat yung pagkatapos ng klase. Pero ang pinakamabigat at pinaka-importante siguro sa tatlo ay yung nangyayari tuwing Biyernes. Kung kailan ako na-defer para makapunta ako sa kanila. Sa track and field kasi, bata yun usually sa event mo. At event ko mid to long distance, so kaya ko tumakbo araw-araw. So usually 67 times a week may training ko. Nagkakaroon kami ng training araw-araw mga 4:30 hanggang 6:30. O depende kung may malapit na performance kami. Tuwing oras ng CAT, nagkakaroon kami ng ensayo dito sa MSC ng 2 to 5 p.m. Nagkakaroon kami ng mga ibang exercises tulad ng conditioning, jogging, pagtuturo ng choreo at iba pa. Ang proseso kasi ng pagbibigay ng deferment, sinusulatan ng office ng APLA ng mga moderator kaya ng mga coach. Tapos sila yung nagre-request, hindi naman ang estudyante mismo ang humihingi ng deferment. Kasi nakikita ng coach o ng moderator na may pangangailangan na hindi pumunta ng CAT yung mag-aaral. Ngayon, hindi na sa akin dumadaan yung approval kung madi-defer ba ang estudyante o hindi. Nakikita na namin, request ang coach o ang moderator ng kung anong activity, tapos ipupost na lang yung deferment. Ngayon, ang ano pang basihan nun? Isang basihan kung walang ibang oras para mag-meet ang mga student leaders, halimbawa,
Wala silang ibang oras para kundi ang Biyernes, tsaka sila na-defer. O kaya, baga sa mga atleta, kung training o kung meron silang ibang sa mga laro, minsan mas simple nga na gawin na lang na defer na lang sila. Kaysa yung maputol-putol yung training nila sa CAT. Since I have to represent the school in tournaments like ISTA, I have to train hard, and the time I use for training is going to be used up by CAT. So I think I'm deferred because I'm using that time for training as well. Kasi regular yung training ko. Kasi kung student athlete ka, more is expected from you. At wala, kung kasama niyan yung CAT at discuss ka ng 4 o'clock at kunyari may kagaya sa akin, may training ako kahit Friday, medyo dense. Sa tingin ko talaga, deferred ako kasi mahirap tumakbo yung Sanggu kapag kulang-kulang kami sa mga meeting. Kapag may mga estudyanteng hindi unrepresented, alam mo yun, kami na pinaka-gumagawa ng decisions para sa mga ginagawa ng Sanggu at ng paaralan mismo. Magkakawatak-watak kami, wala kami sa isang pahina. At yun, hindi kami organisadong katawan na yung main purpose ng Sanggu HS, di ba? So, yun nga, every Friday, that's the most critical part of our meetings every week. So I think that's the main reason why we're deferred. Ang programa naman, hindi naman sila hindi mag-CAT. Ang nangyayari lang, yung CAT nila, inuurong sa dulo ng taon. Na yung oras na dapat nagsisibihan nila ng regular na taon, nangyayari sa Marso. Ang ano nga, masasabi ko, medyo may malaki rin pagkakaiba nung deferred na kadete, yung deferred na estudyante sa hindi deferred sa regular na estudyante. Kasi, ang maganda, regular na kadete ka, nakakasama mo yung batchmates mo, nakakasama mo mga kaibigan mo. Pag deferred ka, yung mga teammates mo na okay din naman, kaso hindi pareho yung pangaramdam. Tapos tuloy-tuloy yun. Isang linggo lang yung CAT nila. Sa buong araw sila nag-CAT. Meron, kumbaga, pareho rin yung layunin, pareho rin yung ginagawa namin, pero nagiging pagkakaiba talaga, hindi ganun katagal yung oras na binibigay. Hindi naman sa hindi, pareho lang yung bilang ng oras, pero yung sa tagal ng pagpuproseso, hindi pareho. Sa katotohanan, gusto ko maging CAT officer since, I don't know, second year or third year. Pero hindi pwedeng pagsabayan. I've been in the Sanggu since first year, so naging priority ko na ever since then ang Sanggu. Pero kung talagang pagpipiliin ako, nagawa ko na rin naman yung desisyon na yun at pinili ko ang Sanggu. Dahil sa tingin ko, doon ako mas kailangan at doon ako mas may expert, mas may karanasan, mas may tutulong at may mas magagawa para munlado gumaling at maging mas masaya dito sa Mara. Honestly, pipiliin ko maging deferred kasi kahit na nalulungkot ako na hindi ko nakakasama yung mga kakase ko tuwing CAT, natutupad ko pa rin yung responsibilidad ko sa team namin sa INDA. I want to be part of the class I want to be part of CAT because there's the unity and you get to be with your class. You don't feel out of place when they talk about CAT and how much fun they had. Sila ang mga estudyanteng deferred. Sila ang mga estudyanteng nilalaan ang mga oras at lakas para sa serbisyo sa paaralan. Sari-saring mga puna ang ibinabato sa kanila dahil sa pansamantalang pagkakaroon ng deferment sa CAT. Ngunit, alam ba ng iba ang totoo? Sino kaya ang mas tamad? Ang mga deferred o ang mga karaniwang estudyanteng wala naman talagang ginagawa para mabigyan ng deferment?